So, kung ready na tayo, ganito na, kapatid na Aileen, Insha, Ora from Buena Vista Hipong to lead us, to open us in prayer. Praise God. Now, Hanggang sa tanan. Praise God. The best po bang lahat? Happy Mother's Day to all mothers na ridiri ka sa tanan-tanan ng mga nanay. Bago kita mag-start sa ating service, mga opening prayer nanay. Let us bow our head and for the prayer. Praise God. Salamat sa araw na ito na
He brought me in, oh, his love for me, oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. How within your love the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you have found my rest, you are in control. Through the valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again.
trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. And you Let's just wait for a little moment. Na-disconnect lang sila.
to have someone that we call nanay, mama, mother, ina, di ba? Mama, di ba? So as we start this morning po, let me share to you a very short story na nagpapakita po ng mga role na ginagampanan ng isang nanay sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. Okay, so a teacher gave her kindergarten class a lesson about the magnet. Yung magnet, alam niyo po yung magnet and what it does. So ano po yung purpose nito? Ano yung silbi? Ano po yung gamit nito sa atin, no? So the next day po, in a written test, she included this question. Sabi niya, my full name has 6 letters. And it starts with letter M. I pick up things, so what am I? So yun po yung questionnaire ng teacher. Ako magmamahal po na habang sinecheck na po yung mga test paper ng mga estudyante niya, na-amaze po siya kasi halos 50% po ng kanyang mga estudyante ang sagot po ay, anong sagot? Magnet? Mother, very good. Mother po, which is tama naman po, di ba? 6 letters, M-O-T-H-E-R, di ba? It starts with letter M, and I pick up things. Di ba? Ganun naman taga-ulog ng kalat. Taga-linis ng kalat, di ba? Taga-sulog ng kalat ng mga anak. So this teacher po asked this little boy a question. Sabi na, halimbawa, nagluluto yung nanay mo ng egg pie. At dito kayo kakain, di ba? 5 kayong magkakapatid, si nanay at si tatay. So, ilang hiwa ng egg pie yung gagawin mo para makakain ng lahat. Ayun. So, sabi ko na bata, anin po, teacher. So, teacher, I'm afraid you don't know your math. Di ba? Remember, there are 7 of you. Sabi ka ng teacher. Sabi naman ng bata, yes, teacher. Pero hindi ko kasi kilala yung nanay ko. Di ba? Hindi mo kilala yung nanay ko na bigyan mo siya. Kahit kailangan mo siya. Kahit alutin mo siya. Ang sagot niya, ubusin niyo na yan. Busog ako. Kayo na ang kumain. Di ba natin po? Kakainin na lang. Susubo na lang. Ilalaan pa po sa mga anak. Di ba? Ititira pa. Iiwan pa sa mga anak. Ayan, so tuloy mo natin ang kwento. May konti pa. So nagkaroon ko ng presentation sa school. And this little boy who portrayed Jesus, nakalimutan niya po yung kanyang sasabihin. Nakalimutan niya po yung script niya. Di ba? So, naglangko na po siya. At yung mother niya po nasa harapan para i-prop siya, tulungan siya. So her mother, his mother, gestured and formed the words with her lips. Sabi na, kaso, hindi ko nakatulog. Hindi maintindihan ng bata. Naglangko na po yung bata at gusto na umiyak. So tingin nyo, ano po ginawa ng nanay? Lumapit po yung nanay sa stage. At itinulong niya po sa anak niya na sasabihin. Sabi ng nanay niya, I am the light of the world. Kasi ang lina ng bata. So natuwa po yung bata. The child was delighted. Napangiti po siya at binanggit na yung kanyang script with a loud voice. Saying, my mother is the light of the world. Amen. So talagang po natin ang kabuhay ng ating mga nanay. And as we celebrate po this morning, Mother's Day, hayaan niyo pong basahin natin yung isang pangyayari po sa Bible na nagpapakita po na kahit noon pa man, hindi na po talaga matatawaran yung kahihiyan ng isang ina. Sige po, let's all read Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Can we all stand po to give reverence to the Word of God? Hallelujah. Next chapter. So, Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. Next. But when she could hide him no longer,
She got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the riverbank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrews' baby, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. And last verse, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drove him out of the water. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Father God, Lord, we worship you, we honor you. We thank you so much, Panginoon, na muli mo kami pinagsama-sama upang makakinig ng iyong banal na salita. Lord, I pray, continue to use me as an empty vessel, Lord. Nang sa ganang Panginoon, pawang kalooban at naisip ko lamang ang magbumula sa akin. Lord, I know, apart from you, I cannot do this. Samahan mo ako, Lord. Gabayan mo po ako, Panginoon, at pangunahan. I pray also, Lord, sa bawat isa sa amin, bless our heart, our ears, na ano man, Panginoon, yung message na i-reveal mo sa amin sa umaga nito, hindi ko masasayang, Lord. Hindi lang ito basta papasok at lalabis sa amin, kaya bandan, Lord, tatanin mo sa pinakamainam na bahagi ng aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. So, mothers make the difference in our lives. Di po ba? Hindi po imposibleng sabihin na without them, without you, mga nanay, we may not be who we are or what we are today. So, mothers who are gift from God, and we are blessed because of them. Diba? And we thank God for them. So let's take a look po to Moses' mother today. Sino po ito makakakilala sa nanay ni Moses? Diba? Meron po ba nakakaalam mo? Pangalan na. Diba? Kilala po natin si Moses, right? But then sino po yung nanay na? Diba? Ano yung contribution niya sa lahi ng Israel? Ano yung nagawa niya? Okay, so ang pangalan po ng nanay ni Moses ay si very good, si Jochebed po, no? Hindi po siya kilala. Ako nga po, actually, sa tagal-tagal ko ng Kristiyano, ngayon ko lang po nalaman yung pangalan niya kung kailan po pinag-aralan ko siya, di ba? But like all mothers do, ginawa din po ni Jochebed yung lahat ng bagay na ginagawa ng isang nanay. To love, to protect, and to nurture their children in God's ways. So, maaaring ilan lamang po. Kapag na kung sabi ko sa inyo kanina, maaaring ilan lamang sa akin, yung nakapansin ng mga pagsisikap niya, or maaaring nakaalam ng marami sa kanyang mga nagawa. But the fruit of her labor testified of her greatness and contribution. And the title of our message this morning, these mothers make the difference in Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Ayan. So, Exodus chapter 1, verse 22 po, set the context. Actually po, nakatawa ko nung Wednesday. Kasi habang nag-prayer meeting po yung mga women's dito, sabi ko, hala, yung pinag-aaralan nila, yung pinag-lesson ko, sa akin, nauna na sila sa akin, di ba? Buti na lang, di ba? Buti na lang, hindi pinaka-atake lahat. At kaya kung gagdagan natin yung natutunan nyo yung Wednesday. Ayan, so Exodus chapter 1 verse 22 po, set the context. Wherein, Pharaoh gave this order to all his people. Sabi niya, let every boy that is born, you must throw in the Nile, and let every girl
Yun po yung kausang binaba ng Parao. So Moses po was a Hebrew born in the cruel culture of ancient Egypt, wherein Parao had declared that all the Hebrew boys were to be exterminated. Di ba? Throw them in the Nile River, itapon sila sa ilog ng Nile, itapon sila sa mga buhaya, ipakain sila sa mga buhaya, kasi buod po kilala yung Nile River before sa pagkakaroon ng maraming buhaya. So Parao po became one of the long line of lunatics who attempted to exterminate the Jews. Bakit po kaya ano? Ano po kaya yung dahilan ng pagtatangkang ito na kung saan yung buong lahi ng mga Jews? So Exodus chapter 1 gives us the background. The next slide. Yan. Exodus chapter 1 verse 7, sabi doon, the Israelites become exceedingly numerous so that the land was filled with them. Mabilis na po yung pagdami ng bilang nila. Exodus chapter 1 verse 10 also said that if war breaks out, they will join our enemies, fight against us, and leave the country. Diba? At dahil po dumarami sila, at paparami, if ever po magkaroon ng gera, diba? At dahil na rin po pagmamalupit sa kanila, may tendency po, may posibilidad na pumagpi sila sa kaaway at kalabanin yung Parao. Kaya po, nagbaba ang Parao ng kautusan. Let every boy that is born be thrown in the Nile, and let every girl give. Diba? It has always been Satan's passion po to exterminate the Jewish race. Of course, alam na kasi na sa langit ito magmumula yung tagapagligtas ng mundo. So he has used men and women throughout human history to reach his goal, even today po. Kaya ingat po tayo. Di ba? Ingat po tayo kasi hanggang ngayon, double time si Satan kumilos. Baka tayo na po yung ginagamit. Ano? At sa ganong sitwasyon po, ipinanganak si Moses. Maybe some of us will say, he was born at the wrong time. Di ba? But then, sa mata lang po yun ng mga tao. Sa mata po ng Diyos, this is the perfect time for Moses. At nangyari po yung kalooban ng Diyos. Ipinanganak ni Jochebed si Moses. Actually po, 2 beses lamang po binanggit yung pangalan ni Jochebed sa Bible. Pero po siya low profile. Una po sa Exodus chapter 6 verse 20. Ayan. Sabi doon, Amram married his father's sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. So Aaron lived 137 years. At ang pangalawa po sa Numbers chapter 26 verse 59, sabi doon, the name of Amram's wife was Jochebed, a descendant of Levi, who was born to the Levites in Egypt. To Amram, she bore Aaron, Moses, and their sister, Miriam. Ayan. So, common officer, di ba? Aminin natin, ngayon nyo lang narinig. Maliban sa sumagot dito, ngayon na lang narinig yung pangalan, Jochebed, di ba? People know Moses. Kailan natin si Moses, di ba? Wala ko sa bata, di ba? Yung napaka-popular na story na Great in the Basket hanggang sa pagtawid nila sa Red Sea. Di ba? Siya po yung nag-lead nun. But few, if any, knows Moses' mother. And Jochebed po was determined to honor God's gift to her. Di ba? At ang lahat po, habang ang lahat po ay yung po, sumusunod sa bagong kausan, si Jochebed po, hindi siya tumuko. No one, not even mighty Parao, could lay his finger to her God-given child. Di ba? Her courage saved the child. Saved Moses' life. At pwede rin po natin sabihin na her bravery saved the nation. Bakit? Bakit yung katapangan na nailigtas sa ibang doon? Eh, anak na lang naman, di ba? Wala na sa ibang gawa. Kasi po, Moses, because of Moses,
Because Moses, the one who followed the voice of God to lead Israel to their deliverance. At kung hindi ko dahil kay Jochebed, wala akong mag-lead, di ba? Sa mga Israelita para makalaya sila sa Egypto. Hindi ba? Marami sa Lord. So only eternity will show the greatness of their mother. Diba? Ano lang, sikreto lang, only the Lord knows the full extent of this contribution to the kingdom of God. So, in fact po, in fact, Moses po was her third child. Pangatlo na po, bunso na pong anak ni Jochebed, si Moses. Yung pangalan niya po, I think, si Miriam po. Si Miriam po ang pangalan niya. Si Miriam po, kung nakikinig ng kanina sa binasa natin, siya po yung babaeng nagbabantay sa tabi ng ilog para bantayan yung batang nasa basket, si Moises. Yan. Siya din po yung nagsadyet doon sa prinsesa, sa anak na paraon na hahanapan kita ng Jewish women na mag-aalaga sa batang yan. Si Miriam dito, yung nag-lead ng victory chorus after po nila matawid yung Red Sea. She was the first one who identified with prophetic and musical gifts. So that's Miriam. Yan po yung pangalan. Pangalawa po, Jochebed's second child was Aaron. Si Aaron na po, who later became the high priest. And from his family comes all the priests of Israel. Siya din po yung kasama-sama ni Moises doon sa pagkausap sa paraon na palayain ko na yung bayan ng Diyos. Di ba? So, grabe si Jochebed, kung titignan ito, bakit mo itong babaeng ito? Di ba? Isipin nyo, imagine, nagpalaki po siya ng 3 anak. Di ba? Na ang malaki yung pinangpanang role sa history po ng mga Israelita. And remember, she raised them in slavery. Namumuhay po sila bilang mga alipin. She raised them in the ways and teaching of God. At nakita po natin kung gaano kalaking pananampalataya meron yung 3 anak niya. So tayo mga nanay, kamusta po tayo? Kamusta po ang pagpapalaki natin sa ating mga anak? Diba? Jochebed po was determined in her heart to stand firm against the forces of evil in her world. Sabi po sa Hebrew 11:23, she was not afraid of king's edict. Diba? Hindi po siya natakot sa anumang parusang nakalaan kahit sinuway niya yung utos ng paraon. Diba? Hindi po madali. Hindi po madali yung ginawa niya, di ba? They had to hide Moses 3 months after he was born. And finally, it's time to let him go. They had to find a long-term solution. Hindi po magiging madali sa kahit na sinong ina na pakawalan ang anak. Di ba? Ngunit kinakailangan niya po gawin para mailigtas in order to save Moises' life. So ano pong ginawa ni Jochebed? Ano pong ginawa niya? Jochebed built a little basket and water through it and let him down the river. Diba? Nilagay niya sa isang basket, winaterproof niya at pinahanod niya sa ilog. The sister watched his baby brother as he was floated down the river. Now, let's just pause for a while. Isipin po natin, let's reflect on what she did. Di ba? Most of us, we grow up listening to this story of baby in the basket, and we simply accept what she did without a second thought. Hindi natin naisip, ano ba yung sitwasyon ni Jochebed during that time habang ginagawa na yung bagay na yun. It would not be easy giving your child away. Walang matinong ina kung gagawa na. Di ba walang inang matinong papaanurin ang anak mo para mabuhay? Di ba? But then, ginawa na. Yet, she had to do that in order to
Moses life. Naisip niyo po ba? Kung gaano kahirap yung sitwasyon ni Jonah at that time. Iisip niyo ba kung gaano kasakit? Di ba? Gaano kahirap, gaano katindi yung emotion na meron that time. And she just simply trusted and let her son go. And listen to this. Listen to this. Next slide ako. The river that was intended to kill Moses was the same river that saved Moses' life. Ayan, di ba? Dami mo pinag-ibig. Di ba? Lord, bakit pinagdadaanan ko to? Lord, bakit ang hirap? Kasi po may aso. Kasi may dahilan. Kasi may plano po. Kaya pala tayo naghihirap sa sitwasyon na to. Kasi dito pala tayo ililigtas. Di ba? Kaya tayo naghihirap sa sitwasyon na to. Kasi dito pala tayo magagalingin. Kaya tayo pinagdadaan natin yung hirap ngayon. Kasi dito pala tayo pagpapalain. Amen? Amen po. The river that was intended to kill Moses was the same river that saved Moses' life. Kapatid, just like Jochebed, pagkatiwalaan po natin ng Diyos na anuman yung sitwasyon natin ngayon, gaano man mahirap, gaano man katindi, gagamitin niya po yan para pagpalain ka. Nang sa ganon, lalo po siya maparangalan. Nang sa ganon, lalo po mamalaki ang pangalan niya. Amen? So, the placing and the timing got to be right. And God would make sure they were right. So, what happens next po? Ano po ang sumunod na nangyari? Para lang po tayo sa storytelling. So, the Pharaoh's daughter took him in. Di ba? Ano po ginawa ng anak ni Pharaoh? Pinakuha niya po yung basket kung saan nakalagay po yung baby Moses. Di ba? Kung saan po nakalagay si Moses? Ginawa niya po ba? Yung pinag-uutos ng tatay niya. Di ba? Sinunod niya ba? Yung pinag-uutos ng Pharaoh. Di ba? Hindi po. Di ba? Hindi. Hindi niya po kinuha si Moses para lulurin. But then, she felt sorry para doon sa bata. Nahabag po siya. Naawa po siya. At hindi lang po siya naawa, nahabag. But yet, kumuha pa siya ng isang Jewish woman to take care of the baby. Di ba? At sino pong kinuha? Di ba? Sino pong kinuha ng Pharaoh? Yung nagpo mismo. Di ba? Yung nanay na mismo. Di ba kung nakita niyo po kung paano kumilos ang Panginoon? Parang impossible. Magiging posible. Pinakawalan na na. Binalik ka sa kanya. Di ba? Nakita niyo po, not only Moses' life was biglang kaligtas si buhay ni Moses, but then the Egyptian government would pay Jochebed para lang alagaan at palakihin yung anak niya. Di ba? Babayaran pa po siya ng Egyptian government. Babayaran pa siya ng anak niya para lang palakihin yung anak niya. Di ba? Bumalik na yung anak niya. Sumita pa siya. Di ba? So, but that's only for a couple of years po. When he has grown up, he had to give him up once again. Back to the Pharaoh's daughter and into the palace. Siya po ay mabubuhay bilang isang prinsipe sa Egypto. At si Jochebed po ay magpapatuloy sa kanyang pamumuhay bilang isang hamak na alipin kay Pilipinas. The Bible doesn't tell us what happened next to Jochebed. Hindi na po natin alam kung nakita pa ba sila ni Moses. Most likely, she would have died in Egypt before God would use her son Moses to come and free his people. Maaaring namatay na po siya. Di ba? Namatay siya bilang alipin na hindi na nalalaman yung mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak at ng kanyang mga anak. Only the God knows. Di ba? What's important is, she had done what she needed to do in those formative years of Moses' life.
Pharaoh's daughter may have raised Moses in her palace. Diba? She may have given him the name Moses. She may have given him the education and the good life of ancient Egypt. Yet Moses refused to be recognized as an Egyptian prince. The book of Hebrews describes to us how Moses thinks. Sabi mo sa Hebrew 11 chapter 11 verse 24 to 28, next slide po. Ayan, so sabi nito, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasure of Egypt because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Ulitin ko natin yung verse 27, sabi nun, by faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. Kung maaalala natin kanina sa verse 23, paano describe yung nanay niya? She was not afraid of King Eric. So like mother, like son ko, di ba? His mother faith in God was dropped unto him. He learned the spiritual truth from his mother. Nakuha na po lahat yun sa kanyang nanay na si Joseph. At kung ikaw po ay isang ina ngayon, o balang araw ay magiging isang ina, remember this, do not underestimate your influence in the family. Ulitin ko po, do not underestimate your influence in the family. Hindi ka basta tagapagligpit lang. Di ba? Nanay, hindi ka lang basta tagapaglaban. Hindi ka lang tagapagluto. Hindi ka lang tagapaglinis. Di ba? The things you do for your children now may look insignificant or trivial, but God will use that to mold your children's life. Gagamitin po yan ng Diyos para i-mold yung mga anak nyo patungo sa magandang level. Amen po. So, joking that situation was difficult. Kung naglalagay tayo ngayon, hindi ko pa palagi maayos yung anak ko, mahirap lang kami. Pagkas yung ulo, di ba? Ang daming problema. Isipin niyo po yung sitwasyon ni Jochebed. They were living in slavery. Namumuhay po sila bilang alipin sa Egypto. At yung anak niya po, pinanganak under a death threat. Di ba? Mas mahirap pa po ba yung sitwasyon niya sa sitwasyon niya? Hindi na nga po alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kung anong mangyayari sa future. Di ba? Hindi niya alam kung bakit kakayanan ng Diyos na mangyari sa kanya lahat ng pain na yun. But she submitted to God and left her son. Tayo po kasi, no? Tayo gusto natin lahat alam natin, di ba? Gusto natin wala kang gawin kasi dahilan bakit mo ko inaalok. Bakit pinagdadaanan to? Di ba? Gusto natin malaman kung bakit nangyari sa buhay natin. Di ba? Kasi gusto talaga natin alamin, Lord, ano bang mangyari bukas? Ano mangyari sa mga anak ko? Ano mangyari sa buhay namin in the future? However, just like Jochebed, we may not have the answer. Di ba? And we are called to trust them. Tinawag po tayo para magtiwala sa Panginoon. To trust Him our hopes, di ba? To trust Him our dreams, and to trust Him our rights, katulad ni Jochebed. And we must leave them in God's hand and trust Him to work the details out. Kasi po, hawak-hawak na yung master plan. Siya yung nakakaalam. Siya yung may plano sa buhay ng bawat isa. Our place is to simply trust Him as He showed to us sin by sin and step by step. Amen. Hallelujah. Lahat na ba patapos? Jochebed po, raised Miriam, Aaron, and Moses, not perfect, but all used greatly by God. Diba? She overcome. At kakayanin din po natin. Tama po mga nanay. We can overcome, di ba?
Hallelujah. So, no matter kung gaano man kapahirap ang sitwasyon nyo ngayon, gaano man katindi ng problema nyo ngayon, pagkatiwalaan po natin ang Diyos. We all have the role to play and the script to live out. Mothers play an important role and we are blessed because of them. Mga anak, lahat po kayo, hindi naman, kahit nanay po kayo, meron kayong mga nanay, di ba? Let's do something. Di ba? Gumawa pa tayo ng isang bagay na yun para i-appreciate yung mga nanay natin. Huwag po natin hintayin maging clear ang lahat. Di ba? Let's do something to show appreciation para sa mga nanay natin. Dahil kung hindi po natin gagawin, hindi natin isipin, hindi natin marirealize kung gaano sacrifice yung ginagawa nila. Di ba? Kung hindi po natin pinag-aralan sa Diyos, hindi natin maalalaman kung ano ba yung naging contribution niya sa lahi ng Israelita. We need to pause and think and show our appreciation. At kung hindi po, matitake for granted po natin lahat ng ginawa nila. Mga anak, ipanalangin niyo po ang mga nanay niyo. Diba? They face many challenges. Katulad ni Joker, diba? Pagbabudget pa lang po, isang challenge na. Eh what if kung kulang yung budget? What if kung walang budget? Diba? Mas malaki challenge. Diba? Mag-alaga ng kulang isang anak. Challenge na. Eh ano pa kaya kung may 3, 5, hanggang 10 anak? Napakalaking challenges po yun para sa mga nanay. Magluto lang po, mag-isip lang kung anong ulamin, napakalaking challenge na. Eh ano pa kung mag-iisip ka at magluluto ng 3 beses isang araw, 7 days a week, di ba? Ipanalangin po natin ang ating mga nanay. They make sacrifice on a daily basis. Naalala ko po tuloy yung isang nanay nung prayer meeting. So yung mga nanay mo, nagpaplano sila, mag-celebrate tayo. Pupunta tayo sa ganito. Mamasyal tayo. Ganyan-ganyan. Kasi Mother's Day, araw natin to. And then, may isa pong nanay. Sabi, hindi po ako sasama. Kasi, maglalako pa po ako ng gulay. Isipin niyo po yun. Imbis na, pahalagahan yung sarili niya dahil Mother's Day. Di ba, minsan ako. Uunahin niya pang magtinda ng gulay. Bakit? Para saan niyo pagtitinda niyo? Ang sama ko. Di ba? Para may makain. Yung anak na parang may pagpasok pinakuhasan. Mga anak, ipag-pray po natin yung mga nanay natin. Di ba? Appreciate po natin yung ginagawa nila. Sabihin natin sa kanila. Iparamdam natin sa atin pangirasan. And let's pray for them. They protect us. They nurture us. They love us. And they educate. Sige po, let's all stand. Hallelujah. Hallelujah. At habang po, bago po natin tanongin itong kanta na to, may I request po bawat tatay, bawat anak, na sabihan po natin yung mga nanay, yung mga asawa nyo, no? Sabi po tayo sa kanila, and for those naman po, na wala dito yung kanilang mga nanay, di ba? For whatever situation, ano man yung circumstances, ano man yung dahilan kung bakit wala dito si nanay, gamitin po natin itong pagkakataon para ilapit sa Panginoon. Di ba? Na maalis yung pain. Di ba? Magkaroon ng peace at ma-release yung forgiveness. Sige po mga anak, pagihan po natin yung mga nanay natin. At sa mga nanay naman po, na wala dito yung kanyang mga anak. Di ba? Wala din dito yung kanyang mga asawa. Let's take this opportunity po para gamitin yung power na ibinigay sa atin ng Diyos para dalhin yung ating pamilya sa paanan ng Diyos. Sige po, let's sing the song in control. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Sige po, let's see this one. I know you draw me the sun. You my heart surrender, to my soul again. You are Lord. Though my sins are raging, you will speak and say that you will find my rest. You are in Lord, maraming sa Panginoon. Sa buhay ng mga nanay namin, Panginoon. You speak in all fear. Sing back to me again, Lord, I feel you. Oh, I feel you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. Set my soul again. You are Lord. Though the seas are raging, you will speak and save them. You will find my rest. You are in control. Oh, hallelujah. Lord, we see this Father that sa lahat ng anak na meron ka ang solutions, pagpanaw sa paligat ng bilos sa pagbuhay na pang bigyan mo sila Lord ng kapasyon na nalang for Lord, and more than I could comprehend, there is no one like you, no one. I will trust in only you. Oh, I can after your perfection. You're the beginning and the end. More than I could comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. Oh, what can after your perfection? You're the beginning, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. Lift my hands to heaven. Give my heart surrender. Tell my soul again. You are Lord. Though my feet are raging, you will speak and save them. You are my rest. You are in control. Lift my hands to heaven. Give my heart surrender. Come on, go again. You are Lord. Though my sins are raging, you are big and faithful. You are my rest. You are in control. You are my rest. You are in control. Sige po, let's pray. I invite po bawat anak, bawat tatay to pray for our mother, to our nanay, to our mommy. Let's speak blessing po. Let's speak healing. Let's speak good health, joy sa bawat nanay po na nanarili po. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon binigay sa atin
Panginoon. Napasalamatan siya dahil sa nanay na meron tayo. Marami pong mga bata, marami pong mga anak na hindi na po nabigyan ng pagkakataon na makasama o magkaroon ng nanay. But then tayo po, we are so blessed. Some of us, we are so blessed kahit kasama-sama po natin yung nanay natin. And still, nati-take for granted po natin lahat ng presensya, lahat po sacrifice na ginagawa niya. Kahit sa simple pakiusap po nila sa atin, minsan nasusuway pa natin. Di ba? Hindi po natin nakikita na sasaktan din sila. Nahihirapan din po sila. Di ba? Nauubos din po sila. Hayaan po natin yung pagkakataon ito. Makapag-sorry na lang po tayo sa kanila. Sa mga maling nagawa natin. Sa masasakit na salita na meron po tayo. Dahil alam ko po, kung ibang bata po na walang nanay ay nasa sitwasyon niyo po ngayon, gagawin po nila lang. Pakisalamatan po nila yung mga nanay nila sa oras na po. Hallelujah, hallelujah. Sige po, let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat nanay na meron kami, Panginoon, sa oras na po. Lord, salamat na ginamit po sila, Panginoon. Parang bugin kami, Panginoon, na maging matino, Lord, at maging maayos. Lord, pagpalain mo yung mga nanay namin, Lord. I declare healing, Panginoon, sa anumang sakit meron sila, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Pagalinin mo sila, Panginoon, at hayaan, Panginoon, maramdaman nila yung pagitawaang ng gagalit sila. Lord, I speak blessing sa mga nanay namin, Panginoon, financially, materially, even spiritually, Father God. Pagkaloob mo sa kanila, Panginoon, yung kagitawaan, Panginoon, buhay nila, Lord. Dahil mga anak at asawa nila, Lord, yung inuuna na, but this time, Lord, hayaan mo maramdaman nila, Panginoon, na sila din inuuna, Panginoon, na sila din, Panginoon, inaasikaso at inaalagaan. Lord, I speak deliverance sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng gumagapo sa amin, Panginoon. Hindi lang sa mga nanay namin, Panginoon, natin sa bawat isang hari nito, Lord. 2,000 plus years ago, Lord, pinagtagumpayan mo na yung kasalanan at kamatayan. At sa umagang ito, Panginoon, tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos at personal na maliligtas. Lord, inaanyayahan ka namin na malakad sa aming puso, Panginoon. At pagharian mo, Father God, ang aming buhay. Lord, isulat mo, Panginoon, ang aming pangalan sa ako kung buhay. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Lalo ito, Panginoon, yung mga nanay namin. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon. Naway gamitin mo po sila, Panginoon, para sa ikalalalago pa ng iyong kakilan. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And I have a request po. Our answer po to distribute our bread and wine. Music. Sige po, habang distribute po ang ating bread and wine. Hallelujah. All this love and all the way you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all the world is ever. Above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure you. Ano? Ano yung mauna yung video natin? Ah? Yung kanta. Yan, habang lahat po ay meron ng bread and wine,
May I request po to turn off the light? Let's pray once again po bilang pamilya, no? Pag-pray po natin ang bawat isa sa atin, ang ating mga nanay, ang pamilya po natin. Let's ask for the cleansing of our heart. Humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na gawa natin, lalong-lalo na po sa mga nanay natin. Sige po, let's pray. Pray din po tayo sa mga pinaupuan niyo. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, Father God, for this opportunity to partake, Panginoon, in your Holy Communion. Lord, I pray, maging karapat-dapat kami, Panginoon. Inisip mo kami, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin, lalo-lalo na po, Father God, sa mga nanay namin. At sa mga magulang namin, Panginoon, sinasadyaman, Father God, o hindi. Lord, tinataas ka namin. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bread na to, na sumisimulo, Panginoon, ng iyong katawan. Ang iyong katawan na sinaktan, sinugatan, at binayubay upang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, tinataas din po namin sa iyo itong alak na to na sumisimulo ng iyong dugo, na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kagalingan at kapatawaran ng kasalanan. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay at inumin ng sama. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Father God, dakila ka at wala kang katulad. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Praise God. Thank you so much, no, for such a wonderful Monday. Thank you, Lord, for caring to us. Thank you, Madam, so mother. Thank you. Before that, I would like also to go back, no? Yung mga anak ni Manong Moroy, no, from Manila, na uwi to join sa pagkamatay ni Manong Moroy, no? Welcome, kapatid na Marvin and Maricel, no? Maraming salamat. Thank you, Lord, no, for allowing them to visit mercy and comfort. So, in the absence, no, sa pagkawala na ni Manong Moroy, nandito yung kanyang dalawa. So, glory to God, no, thank you so much. And this time, no, as we continue in the service, one of the most, no, the part now of this service is giving our tithes and offering. Sabi nga daw nila, minsan ito yung pinakamahirap ng parte, no? Yung it involves your pocket, your wallet, and certain amount, no, to give unto the Lord. So this time, we recall kapatid na Rita for, sorry, no? Next week pala may yung na-assign, so it would be kapatid na Marisa to share and to pray for our tithe and offering. For prayer for tithes, offering. Ayun. Agad ka na lang ang hearted sa ayun. As a Christian, we are called to give the church a way of showing gratitude and love for all the blessings we receive. The Bible verse, the best illustrate this in Leviticus 27, verse 30. Every tithe of the land, whether the stead of the land or the fruit of the trees, is the Lord. It is holy to the land. It is holy to the Lord. When we tithe, we are giving back to God a portion of what He has given us. Let's pray. Heavenly Father, our hearts are full of gratitude. We thank you that you are the source of all blessings. As we present our offering and tithes, we remember your promise to open the floodgates of heaven. When we honor you with our first fruits, Lord, thank you so much for all blessings you have given us
this week. And bless all the hands that pray and give you part as your tithes and offering. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So as we give our tithes and offering, we need all the weapons to for the special presentation. Considering this is Women's Week. So pwede na mag-get yung women's for the special presentation. On na lang. Sige? Oo. Chris. Nanay, wala pong nanay. Ka. May ano tita? Ano? Still. Pag-ibig. Okay, listen. Okay, play. With lyrics out. Hindi ka mag-cry. Look. Wait lang. Look. Wait lang po, nagkakaroon ng... Dahil sandali kita'y mamasdan, likaya'y tila wala hanggan. Sa puso ikaw ang sa ating mundo may ang alay ko'y pag-aaga may nagmamahal kay sa'yo aking nawang nabigay ng buhay na magandang ko na. Kung nangangarap hindi, kung ang buhay na makulay at tatanghag, minsan ay nadaman, inabilay ng buhay, di ka na maririnig, hanggat sa buhay ko
May nagmamahal kami. Ingatan ka, alagaan ka. Sa puso mo, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may kakapay sa'yo. Ang wala ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal ang akay sa'yo. Aking inang ikaw ang magbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan na. Ingatan ka, alagaan ka. Sa ating mundo, may kakabay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal alay sa'yo. Aking inang ikaw ang nabigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan mo na. Pangarap ko na makamtan mo na. Again, sa mga Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po sa inyong lahat. May request, Pastor Ronald? Sige po, Pastor Ronald. May request, Pastor Ronald, to bless our mother. Ay, kaya ka tawag wala nang sige nga ba? Abang na akong lagi doon, Ginoo. Kakaroon din ng salamat ka rin. Sa mga iloy na nagdawag sa imo, karoon ka agad, no? Padayo lang yung napag-prove nyo. Ulas na nawan lang. I-provide ang ilang needs nyo. Physical, material, spiritual, all aspects sa inyong buhay. Kaya-declare ng isang blessing pagkata sa ilang hangkag sa ilang mga bata, sa ilang mga kapuhan, na sila ibog ipitik ito ang mga mata. So kung isang nasod Israel, ipili mga kakauhan sa karoon ng panahon. Di naman palayo po, hindi kami ginawang palayo kaya na mga ikot sa ilang kasikasin, kaya puligis na ginawang mga reach out sa mga tao nga wala ng kailangan. Nagpasalamat kami sa kanila church, na kung di niyo turuan kami sa tinutuyo sa kanyang kalibutan nyo. Kaya padayon kang mga blessing mo, 1,000 volts, para malapnag sa tibo kalibutan ng mga pulong mo. Kaya di mo pagkabahay. Kaya ginamit ko na mo ang mga student leaders dito sa ibang nasa Pinoo, sa China, sa Manila, at sa ibang mga outlet sa kanyang church. Kaya ginapasalamatan ka naman sa iwang ang binuwa sa mga kulangan o din yung mga strength ka na tinaampo na mo ang mga kapatakunan na padayon sila sa pagtuon sa imong pulong aron magamit nila maibalita nila sa tanan ng tao sa ibutan niya. Ikaw ang Diyos na ang pag-asilbihan. Kaya ginaampo na mong kanina loob na padayon sa pagkasabwag sa imong pulong. Ginabalik na mo ang kanyang pagdayaw, pagimaya, ang tanan nga dumog sa imong ngalan. Sa ngalan ng Lord Jesus, ang Diyos mo. Ang talang gasiling. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Salamat po.
So before this, my special number to you, kami mga nanay. Meron mo? I-prepare mo na siguro tita ni Bongo. Sige, hanapin mo muna Bongo. Tawagin kita ulit tita. Okay. So this time po, dahil sa ating mga nanay, huwag po kayong mag-alala. May prepare pa po kami para sa inyo sa umaga nito. Okay, so relax lang kayo mga nanay. Wait, Hindi pa ma-ready. Wait lang daw, lang lang. Yung kapay. Okay. Please. Pakilaw tayo ng ilaw. Sige po. May mga gusto pong mag-message para ating mga minamahal na nanay. Sige po, palakpakan natin. My mother and Nana, I didn't want to say that. I'm so very, very grateful. Pero pamilya mo, ang naging way na mas makilala na. Hindi lang ako pati ang pamilya. Guys, at sa halo kami na tumantala na mo. Kabalaman kami nga ginahaluan. Wala kami para sa well, if you united and I really not pray to be Lord. Good health, kailangan ko para natin. And to my very own mother, nanigawa ako. Ma, kabalo ko tayo. Happy Mother's Day, Ma. You are amazing woman. Thank you. Hindi na ma-insist mo para sa among patient, the love and care mo sa among ikaw ang blessed to and Lord para sa you are a treasure beyond that you can best from the Lord. Today, God, continue to shower you with His love. Please don't let that blessing. Serve mo sa namin magkain sa bilog na kalibutan na I love you with all of my heart. Happy Mother's Day. And Happy Mother's Day to all mothers. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Hindi ba na-explain sorry, siyempre, kahit salamat po sa tinarmo Ma, Happy Mother's Day, Ma. Salamat sa sa labas po. I love you. Happy Mother's Day. Ma, hello, Happy Mother's Day. Hindi sila maging sa ano pa please show salamat mo kasi pamain mo kami inahandaan ko rin ako sa inubis mo kami at sorry hindi namin kapain mo inahandaan mo sa mga dahil nalit na kami sa school and thank you for all your sacrifice and wish you all the best and have a good health and kung masyadong pangalit sa trabaho. And this is the
I just wanted to and myself that in this time of joy. Thank you for disciplining me, and I love you and Mother's Day. Mother's Day. Pero pagkakalaman ko yan, ito yung anak ko. Saan lang na talaga na ako sa iba ng kundi mapapulot sa amin. Sorry na sa pagkanta natin. Thank you na pangalan para sa inyo. Thank you na kalungo. Kausap niyo. Sila yung mga happy na display. You are the best, ma. Happy Mother's Day, Mama. Thank you sa video kalipata yung aming sa kalugutan, sa sunan, na kami sa panawasawa, India. Happy Mother's Day, Happy Mother, salamat sa pagkakas ako, mintas pa naman yung mo, sa nabuhay na sa laki, yung Happy Mother's Day. Hi, Happy Mother's Day. This moment, to express my deepest gratitude sa aking nakadabas na lola. Nine, ito itong lola sa katin ko para magipagkasama naman ng magay, sumbo pa lang nag-night kung sa mga sacrifices kung para sa mga na gusto sa kanya, lagi kami sa kabayan na ito dahil na dahil ko tinawag ng kabuti, na may gawin ko yung mga I love you. Hello, good morning. Happy Mother's Day. Subukan nanay, especially sa akong nga nanay si Mimi, sa akong nga lola nga Silvia. Thank you dito na nanay pa. Sa akong mag-visit na, sa akong sa ito, paghalong sa akong, maghatag sa akong mga malang ng mag-visit sa mga tigulang na akong makadaan. Thank you Gigilit sa paghatag sa mga barangay nga sa mula uwi na payo. Gusto ko may mga kalusto sa inyo. To my beautiful and selfless mother, happy Mother's Day, happy salamat kids. Sabar sa mga pangalagas. Kaya taga-algas ng Malawi para makuwi. Kaya always healthy ka lang namin. Pasensya ka naman, pumayo kami sa imo, pero pamisaron mo na palangga at na mo ni Janjan. Hindi ko pa rin ang inulawas na isan, ano mga mo. Yung mga problema magagot sa amin, kaya bigay ng pinaka. I love you, man. Again, happy Mother's Day. You always take care and God bless. Love you, man. Bye. Mother's Day, Mom. Thank you for everything. I always wait for the promise. Once again, for Mother's Day, patient among mga kapatid, hindi man gusto ko. Sinama namin na masita, biling, habang mag-isma, at natibagis ko sila sa patient yung sa pupunta at mga sa ako mga years. Isa ako nagagawa sa patient. Walang blessings na everyday ko sa akin. Alam ko yung mga
Hi, Nanay Jeannie. Gusto ko lang mag-greet sa amin. Happy Mother's Day, Nay. Thank you din sa pagpalangga at sa daming sakripisyo na himo mo sa amon. Salamat din sa pag-intindi sa adlaw-adlaw at sa tanang sitwasyon. Nay, salamat din kay wala kami dito mayaan na pangitaan ng hindi na permi ang amon allowance. Thank you din, Nay, sa pagpasensya sa amon sa adlaw at sa pag-intindi sa sitwasyon sa aton nga mga pangabuhi. Salamat din kay gapang sa gidsi ang mga makapagda sa ako na naman sa agis pilibot sa upan. Salamat din. How thankful I am to have you as my husband. You're always there for me whenever I needed your help, whenever I'm sick or sick. You're always there to take care of me. I thank you for never doubting your majesty. You always push me along to continue but that's not what you wanted to do and what I wanted to do. Well, thank you for disciplining us because without your discipline, we wouldn't be as what we are right now. We thank you for what there are shenanigans, how we can be really annoying sometimes, but I'm sure you're used to it by now. But we thank you for not killing us yet. Thank you for everything. You've always been there for us. Everything. You're the best mom. And thank you for helping us grow older in these past 10 years. And thank you for being an amazing father and helping us through everything and helping us get better at like things you don't know how to do. And happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy First, doing that Mother's Day, your mother, okay, so it's good, but I know you're doing that. Say hi, do and other than happy for this fine artist. I will know about the but you know, Mother's Day all here with my kitas and also my sister. Mother's Day, very day, and Happy Mother's Day ng nanay, ina, mama, mommy ng MH Church. I hope you all feel appreciated and loved, especially ngayong araw na. And also sa mama ko, Mama Belsie, Ma, I love you so much. Thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Thank you for always supporting me, for always giving me a comfortable life. Alam ko, wala pa ako ngayon, kasi wala pa nagbibigay sila pa. Nakagraduate na ako, but still, thank you for believing in me na marami pa akong magagawa. And Ma, thank you for always looking for the best in me sa kung ano pang pwede kong gawin. Thank you for always building up my confidence. Sa'yo ko lagi lumalakas ang loob ko sa lahat ng mga ginagawa ko. Thank you for always supporting me sa kahit minsan balik ko. But thank you kasi hindi hinahayaan na bataw ako. Kahit wala nang naniniwala sa akin, but you're still believing sa kung ano pa yung kaya mong gawin. Ma, I hope God will give you an abundant and blessed life. I hope He will give you the strength for every day
And please be healthy. Maraming salamat. Thank you and I love you. I love you always. Hi, hello everyone. My name is Steve Asunong. I just want to greet Happy Mother's Day to all mothers. Of course, ako pinang mama, Mr. Isa, happy Mother's Day. And to all mothers at church, Happy Mother's Day to all of you. Hindi ko kung maraming sad subok, kung nakulang ang akong mama, but God is good kay provide siya sa ako. Madamog na nanay na tumatyan sa ako. Ano ko ng biglaan. Tita Kim, Tita Belen, Happy Mother's Day. And I think that's all and Happy Mother's Day sa mga tanan. Sabi mo, tapos na. Siyempre, hindi mo napatan. Mama ko na, papa ko pa. Mga kaibigan, bihar. Ngayon, ang natutuloy ko ba, influence ko ka natutulong kaguyon sa ang himana. Kaya is nakapoy. Kalabat, thank you sa tamang sakripisyo sa inyo nga isaway ko ba. So, ako check ko na manilang kami sa inyong naman. And wish ko makain God na long life pa parang ano ba na check ko nga amali ano sa inyo sa everything to be pa. And lang that's all. Thank you, Happy Birthday to all mothers. That's all. Greetings. Bye bye. Thank you. Showing me what words I've been dreaming of. And now I know there is nothing I could not do. Thanks to you, teaching me how to be, so showing me my emotions, letting me know from what is wrong. For I know more than I am. And I love thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartaches, no more grace, no more grace. We broke believing that love will be true. Thanks to you. No valleys, no time, no space, no heartaches, no heartaches, no more complications. We won't believe it, that love will see it through. Thanks to you, thanks to you, teaching me how to live. Putting things in perfection without fear and how to break. No best friend. Ayan, so happy Mother's Day po ulit sa lahat ng nanay sa
lahat po ng mga anak na nandito, patawarin niyo po kami. Sa lahat ng pagkakamali na gawa namin. Sa lahat ng pasaway namin. At tandaan niyo po lagi, sa kabila ng mga kapasawayan namin, mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po. And God bless all po para sa ating mga. Okay? Praise God, no? Surprise din ako kasi nandito lang kami sa isang bubong. Wala akong alam dito lahat. So, yun, pangarin ako sa lahat na ginagawa nila kasi sabi nila, wala na, okay na. Sabi ko, pag-uwi. So, pag-uwi kahapon galing ng Bible study from Vietnamese ko. Sabi ko, alam mo, pinag-usapan ko yung Mother's Day. Suggested si Tita mo bilhin ng mga activities para sa wedding. Sabi niya, kasi bakit kayo na kayo nagsabi gabi na, di ba? Magsisix na. So wala na tayong pagawa. So yan, nang inipas yan. I don't know, no? Na may pinakanta na pala silang parehas nito. So, thank you so much sa inyong mga aming mga anak. Thank you for all these things, for appreciating us. No, we are not a perfect one, but if we are doing the best for the best of the family and for the best of our children. Meron din marami kami mga pagkulang sa inyo. Hindi ako all the mothers, no? So, but then, hayaan mo patuloy. Si Lord lang ang nagpa-perfect sa akin. O patuloy, inaayos na din kami ng Diyos to become a perfect mother for all. Diba wala naman perfect na tao, only Jesus, the Lord, no, is perfect. Dahil parehas naman tayo makasalanan. But as a mother, no, ano man yung mga weaknesses natin, our flaws, no, marami rin kami mapagkukulang bilang nanay. So, we are also sorry for all that. At hayaan mo ang Diyos ang pupuno ng lahat na yan para sa inyo. Thank you so much sa inyong mga ginawa, no? Preparation, pinaghanda para sa akin. Thank you so much, Garcia and Dorcas. Thank you so much for all of you. Now, all glory to God. Praise God. So, as we continue, now we will praise. Nakikita ko sa screen, yung anak ko rin, no? Kita ko sa Jai, nakita ko rin sa pamilya. So, Happy Father's Day. There to help, to guarantee, to see first, to faith, Manila. So, nararamdaman ko lang kung paano maging nanay. Kung bakit maging straight ako sa inyo, sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, you consider and you know kung bakit kung ginagawa yan sa inyo for your best and for your children. Thank you so much. And sobrang blessed din ako sa kay Lord for giving you a smiling children. No? Sa lahat po mga anak, magmula kay sweet kapangalan, to Robel, to Silver, to Faith, to Martin, to Rocky, and to Destiny. I am a blessed mother for giving 7 children, blessed children, at patuloy na tinitiwala ko lang sa Diyos dahil sa aking lakas at sa aking kakayanan, hindi ko kaya na magiging ganun kayo without the love, without God, no, in our life. Thank you so much, Lord, for using us, using our family to continue to serve and to trust, to faith, and believe. Thank you so much. And tama ng yakan, no? So, part naman to ng celebration of our Mother's Day. So this time, we may proceed to our announcement. And we may request kapatid sabi for the win. For our announcement. Next week, overtime na. Overtime na. Next week na.
Next week. Next week. Oh. Sige. Ano ngayon? Kanta na yun? Yung pag-ibig? Hindi. Ano nga? Title ng ta? Ha? Ano title? Ay, ito. We'll continue our study on Tuesday. Okay. I will start it at 7 p.m. Every Wednesday afternoon, 3 p.m. prayer meeting of all women here in the church. Then beginning this week, we go back to our original Bible study place in Saturday.
Nakamute kayo. Ga.